Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Biboy. 25 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2016 sa lugar namin dito sa Iloilo. Simple lamang ang buhay sa baryo. Babangon ng maaga at mag-aasikaso ng mga dadalhin sa gulayan. Mabilis at sigurado ang aming mga kilos nang sa gayon ay maaga kaming makatapos sa pagbubungkal ng lupa para lumaking malago ang aming mga gulayan. Nitong mga nakaraang buwan lang kami medyo naging madalang sa paglabas ng bahay. Ito ay dahil sa sunod-sunod na panggagambalang mga mahihiwagang bagay sa aming lugar. Paglabas ng mga elemento, paglitaw ng mga antingero at ang mas nakakatakot, ang paglalabasan ng mga aswang sa kani-kanilang mga lungga. Bali nakahiligan ko na ang mga kwentong kababalaghan. Kaya marami akong nalalaman kung ang mga aswang ang pag-uusapan. Hindi lang ito simpleng mga nilalang. Dahil ayon sa librong aking nababasa, ang mga aswang ay dating mga Diyos o Diyosa na isinumpa ni Bathala matapos silang magsipag-asawa ng tao na dapat sana ay babantayan lamang nila. Isa daw kasi itong malaking kalapastanganan sa kanilang lahi. Lalo at sila nga ay Panginoon na sinasamba at nagbibigay lang dapat sa mga tao ng mabuting ani. Kaso lang, naging abusado ang mga anito sa kanilang taglay na kakayahan at kapangyarihan. Kaya sa galit ng Bathala, inihulog sila mula sa kalangitan at isinumpa. Ang kanilang taglay na kakisigan at magandang kaanyuan ay ipinagkait sa kanila. Sa halip, pinalitan sila ng nakakasindak na anyo kung saan walang kahit na sino man lang ang nanaising magkagusto sa kanila. Sa tagal na lumipas ang panahon at nagpapalipat-lipat ang kwentong ito sa iba't ibang henerasyon, alam kong nag-e-evolve lang ang kanilang paraan ng pagkukwento laban sa mga aswang na hindi na namin matatawag pang alamat. Ayaw namin na natatakot kami kapag may nakakasalamuha kaming mga taong may kakaibang kinikilos. May balita kasing may pag-alagalang mga bagong hawa sa baryo at nang bibiktima ng mga taong umaalis ng bahay. Sila ang tinatawag na bagong hawa o iyong mga taong nayayanggaw at bago lang naging aswang. Kung gaano kami katakot sa mga nilalang na ito, nako, ibahin ninyo ang tatay ko. Marami siguro ang nagtataka kung bakit may mga taong tinataguro ang makapangyarihan kahit hindi naman isinilang nakakaiba. Sasabihin ko po sa inyo, ito ay dahil sa kakayahan nilang gumamit ng agimat, kagaya ng tatay ko. Lumaki ako na saksi sa mga ginagamit niyang agimat na di umano ay nakakatulong sa isang tao para lumakas. Ito ang pinagmamalaki niyang pangontra niya laban sa mga aswang. Bali itong agimat na tinatago ng lolo ko ay nakuha niya sa kidlat. Pinamana niya ito kay tatay. Dati kasi sa tinitirhan nila sa burol ay palaging natatamaan ng kidlat ang parting iyon. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga nakakatanda sa aming lugar ay ayaw na naririnig ang mga kabataan na nagtatawanan tungkol sa mga hayop. Dahil madalas daw lumitaw ang kidlat, lalo na't kapag nararamdaman ito na nilalapastanganan ng mga kabataan ang bawat nilalang sa mundo. O sa mga taga-probinsya dyan, alam kong relate nyo ito. Ito din kasi naririnig ko sa lola ko noon. Kumbaga sa tawag sa amin ay baliwan. Balik na po tayo sa kwento.
Itong tatay ko dati ay likas talagang maloko at kahit sino na lang ay binibiro. Ito marahil ang dahilan kung bakit isang araw nanalasa ang kidlat sa aming bahay. Halos magimbal kami sa kadadasal para lang itaboy ang mga kidlat na pakiramdam ko'y dinidilaan na ang aming tahanan. Ako pa naman ay matatakotin po talaga, lalo na kapag ang nangyayari sa amin ay nababalutan ng hiwaga. Isang araw, dumating sa sukdulan ang ginawa ni tatay. Nagalit yata ang langit ng pagtawanan niya ang isang kalabaw, kung kaya't kumidlat ng pagkalakas-lakas. Halos lahat ng tao sa aming lugar ay nagsipagluhod at humingi ng tawad sa Panginoon. Naging dahilan ito ng pag-aaway ni nanay at tatay. Hindi ko din maintindihan kung bakit ayaw ni nanay na magpakatotoo ang aking tatay. Wala naman itong ginagawang masama, sa totoo lang. Pero si tatay, iba ang ginawa niya. Aniya, hindi naman daw kagagawa ng Panginoon ang kidlat. Kasi ang lola ko daw ay tinuruan siya kung paano malalaman ang tunay na katauhan ng isang kidlat. Nagulat pa nga ako nang sabihin niyang kaya daw nakpin ni lola ang nasabing kidlat sa kadahilan ng isa pala siyang babaylan. Dahil nga nagulat ako sa kanyang sinabi, naging interesado ako sa pakikipagkita kay lola. Malayo nga lang ang bahay niya pero nakakatuwa naman na naalala ko siyang puntahan dahil gusto kong makakita ng totoong kidlat. Minsan nang dumalaw si lola sa bahay pero hindi ito naulit pa. Nag-away kasi ang aking lola at nanay. Ayaw ni nanay na tinuturuan ako ni lola ng kahit ano, ngunit ngayong malaki na ako, wala siyang nagawa ng magpasya akong magpaalam sa kanya. Total naman, palagi na lang din niya akong napapagalitan sa bahay. Palagi niya akong tinatawag na batugan. Kahit ang totoo niya ay nagsisikap naman ako para makatulong sa kanya. Mas naging malapit kami ng aking tatay. Magkasama kaming umalis ni tatay noong araw na iyon para maglakbay. Ang lugar na kinaroroonan ni lola ay hindi na kailangang sumakay ng sasakyan dahil paakyat naman ito ng bundok. Maglalakad lang kami na sa tansya ko ay aabuti ng isang buong araw. Dumaan kami sa kuweba, tumawid sa ilog at may dinaanan pang talon na nasa ilalim ng pangbang. Sobrang layo nang napunta namin. Sabi pa ni tatay, bago makarating sa bahay ni lola, ay may madadaanan pa kaming munting baryo kung saan ang nananahan ay mga aswang. Ayaw ko pa sanang maniwala noon. Kaso lang, nangilabot ako ng pagpatong namin sa isang burol, ay nakita ko ang isang simentadong kalsada na ayon sa kanya ay lalakarin namin ng mga higit 3 oras. Habang umakbang kami, paunti-unti niyang inaabot sa akin ang isang buntot pagi, langis at punyan. Nagbahi din siya ng likidong kulay pula sa kanyang mukha at leeg, at maging ako ay nilagyan niya din. Aangal sana ako kasi ayaw ko sa amoy na sobrang sangsang. Kaso lang sabi ni tatay, ang amoy na iyon ang makapagpaligtas sa amin laban sa mga aswang. Naitanong ko sa kanya kung bakit sa lugar na ito nakatira si lola. Pero ayon kay tatay, ganoon daw talaga ang matatanda. Mahilig sa mga delikadong lugar para hindi kaagad matundo ng mga taong may kailangan sa kanya. Sa totoo lang, ang mga kagaya ni lola ay isa na lang alamat. Kaya kapag nababanggit ang tungkol sa mga babaylan, ay nagbubulungan na lamang ang mga tao. Natatakot sila na baka marinig sila ng mga ito at kunin sa pamamagitan lang ng pagdalaw sa kanilang panaginip.
Masasabi kong tahimik na bayan ang napuntahan namin ni tatay sa parting ito. Alam kong masyadong exaggerated pakinggan pero nakakabingi ang katahimikan rito, lalo na sa mga kalsada. Kaya naman hindi ko alam kung bakit habang naglalakad kami papunta sa isa pang lilikuan namin, ay hindi ko maintindihan kung bakit kinikilabutan ako. Para bang may mga matang nakasunod sa amin. Huminto ako at sinabi ko kay tatay. Naglingunan kami sa mga bahay na aming nadaanan. Sarado ang mga ito. Pero pakiramdam ko may nakasilip mula sa loob. Para tuloy akong sinisilaban. Yung ulo ko ay pakiwari kong nahahati na sa gitna. Yung ulo ko ay pakiwari ko ay nahahati na sa dalawa. Sanlaksang kilabot ang aking nararamdaman. Nang muli nga kaming magsimulang maglakad ni tatay, nagulat na lang kami nang sa aming harapan ay may nakaabang na sa amin. Isang bulto ng taong umahangos at para bang nakakaramdam ng pagkasabik. Umakyat yata ang lahat ng dugo ko sa ulo nang makitang nanlilisik ang mga mata nito. Sa totoo lang, kakaiba ang mga tao sa lugar na ito. Para silang nagkarabis. Mapupula ang mga mata at naglalaway. Para pang nanginginig kapag hinihipa ng malamig na hangin. Napatitig ako kay tatay. Hindi kababakasan ng takot ang kanyang muka. Para bang sanay na siyang makipaglaban sa mga nilalang na kagaya ng nasa harapan namin ngayon. Nang tanungin ko si tatay kung ano ang nangyayari sa taong ito, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang nabubuhay at totoong narito sa ating mundo. Isang aswang pala ang nasa harapan namin ngayon. Hindi ko akalaing ang mga aswang ay totoong nag-e-exist at nagmamatsyag lang sa paligid. Naghihintay ng pagkakataon na makita kung ano ba talaga ang nais nila sa mundo. Tinanguan ako ni tatay at sinabing magpatuloy na kami. Habang humahakbang, hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo. Naririnig ko ang lulungan ng mga aso kahit katanghali ang tapat. Animoy sumasabay sa panakanakang pagkabog ng aking dibdib. Sa halip na matakot ay nagpatuloy ako sa paglalakad. Kasama ko ang tatay. Matapang siya kaya kailangan ko ding lakasan ang aking loob. Walang pag-aalinlangan ng aking bawat hakbang. Kailangang makarating kaagad kami sa bahay ni Lola. Sabi naman ni tatay, mga 1 oras na lang daw ang gugugulin namin at hahantong na kami sa bakuran. Na mga oras na yun ay tingin ko'y magdadapit hapon na. Sa aming paghakbang, umatake naman ang aswang. Una niyang nilapitan si tatay at sinubukan na kalmutin. Kaso lang, hindi niya ito matamaan. Takot na takot ako pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Hindi naman pwedeng pabayaan ko ang tatay ko. Halos sumasakit na ang ulo ko sa pag-aalala ng kung ano ang pwede kong kuhanin hanggang sa maalala ko ang buntot pagi na inabot sa akin ni tatay kanina. Kahit mahirap, sinubukan kong ihampas sa likuran ng aswang ang aking armas. Natamaan ko siya. Kaya gayon na lang ang atungal niya nang tumatak ang latay sa kanyang likuran. Sinubukan pa sana niya akong saktan kaso lang hindi na niya nagawa. Nagsisigaw na siya nang makita ko si tatay na naglabas ng tirador at bawang. Tsaka walang babalang tinira ang aswang. Dahil sa lakas ng boses nito, ay narinig kami ng mga kapwa niya aswang. Siguro walang maniniwala sa sasabihin ko. Ngunit kakaiba mga aswang sa lugar na ito dahil nagagawa nilang umatake kahit nakakasilaw pa ang liwanag ng araw.
Mas naging mabilis ang mga kilos namin ni tatay sa pagkikipaglaban hanggang sa kalaunan. Gamay ko nang gamitin ang aking buntot pagi. Nagagawa ko ng sugatan ng mga aswang na basta na lang nagsiatake sa amin. Kaya marami din sa kanila ang umuwing sugatan. Ayon kay tatay, walang pinuno ang mga aswang na nasa aming kinaroroonan. Sila ay mga rebelding aswang na nais lang manirahan ng tahimik sa lugar na ito. Swerte na lang daw kung may maligaw sa lugar na iyon dahil pinagtutulungan nila ito. Pero malas naman kapag ang taong nais nilang lantakan ay marunong makipagsagupaan at nagagawa silang sugatan ng walang kahirap-hirap. Kapag ganoon daw ang nangyari ay pwede pang hayaan na lang kami ng mga aswang na makadaan. At sa susunod ng pagbabalik namin ay luluhuran na kami sa pakikiusapan na gagawing kanilang pinuno. Kaso lang ang ilang beses na daw na pagbabalik ni tatay ay tinatanggihan niya ang mga matatandang aswang kasi ayaw naman niyang maging katulad ng aswang. Pinunasan ko ang aking namumuong pawi sa mukha. Nanlalagkit ako sa labis na tensyon. Pinagmasdan ko si tatay. Kay tapang niyang tignan habang iwanasiwas ang kanyang hawak na punyal. Tapos may tirador pa siya. Hindi ko alam kung saan natuto ang tatay na makipaglaban. Pero malakas ang loob ko na hindi lang din siya normal na tao. Habang nakikipaglaban, sumigaw ako. At sinabi kay tatay kung paano siya natutong makipaglaban. Aniya, masyadong mahirap ipaliwanag sa ngayon. Kaya kailangan daw makaisip na muna kami ng paraan para makalayo sa lugar na iyon. Habang tumatagal ay tumatapang na ang mga aswang at nahihirapan na siyang labanan ang mga ito. Nakita kong dumami ang mga aswang na paparating. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nang makita ang pag-angil ng mga ito matapos bumaling sa akin. Nanlilisik ang mga mata nito at tila nais na lundagan si tatay. Kaya nataranta akong nagtatatalon sa labis na takot. Kailangang maghanap ako ng panibagong paraan para magapi ang aswang. Dumampot ako ng kahoy at tinampas ang ulo ng aswang. Saglit siyang nahilo kaya hinila ko na si tatay habang wala pa ito sa wisyo. Iniwanan namin ang mga aswang na nag-aangilan kaya matagumpay kaming nakalayo sa kanila sa awa ng Panginoon. Muli kaming nagpahinga at nagpatuloy na naman sa paglalakad. Ewan ko ba, pero ayaw ko nang dumaan pa ulit sa lugar na iyon kung sakali mang uuwi na kami. Natawa sa akin si tatay, aniya. Hindi niya ako pinalaking duwag. Oo nga't hindi ako pinalaki ni tatay na duwag. Ngunit paano kung mapuruhan naman kami kapag bumalik pa kami sa lugar na iyon? Tatawa-tawa niyang inilibas ang langis na hawak niya, maski ang langis na hawak ko. Aniya, nakikita ko raw ba ang nag-iisang bagay na lumulutang sa loob niyon? Tumango ako. Sinabi niya sa akin na iyon daw ang ngipin ng kidlat. Kahit pa maging matapang kami sa labanan kung wala iyon, ay hindi namin matatalo ang aswang. Dahil may lakas sila na hindi katulad nating mga tao. Nang gilalas ako. Kaya pala hindi ko maramdaman ang lakas ng mga aswang. Kasi kasing lakas ko na sila. Iiling-iling ako at nakakitawa na din kay tatay. Hindi ko akalain na sa buong durasyong pagbibiyahe namin ay pinoprotektahan na pala niya ako, kaya labis ang aking pasasalamat sa kanya. Nagpatuloy na kami hanggang sa makarating kami sa isang malaking bakuran. Ewan ko ba, kahit nakikita kong mababa lang ang tarangkahan, ay nararamdaman kong ligtas kami sa loob niyon. Napasigaw si tatay sa kasabikan nang makita si Lola
na papalabas ng bahay. Nagyakapan silang dalawa, tsaka ako ipinakita. Gayon na lang ang pagluha ng mga mata ni Lola, kaya napaiyak na lang din ako. Aniya, humihingi siya ng paumanhin kung hindi na daw niya ako nadadalaw. Sinabi ko kay Lola na wala siyang dapat ipag-alala doon dahil naiintindihan ko naman ang gusto niyang sabihin sa akin. Alam ko din naman na wala siyang kasalanan. Likas lang talaga kay nanay na maging istrikta sa lahat ng bagay, kaya hindi niya kami maiintindihan. Habang nasa loob kami ng kanyang tahanan, ipinakita niya sa akin kung paano nga ba talaga kumilos at manggamot ang isang babaylan. Totoo nga palang kaya din pala nitong humuli ng kidlat sa pamamagitan ng paglalapastanganan sa mga ito. Gagawa lang sila ng isang bagay na magpapalabas sa kidlat at may maniwala man sa akin o wala. Nasaksihan ko kung paano kumulog at kumidlat, tsaka nagpapaikot-ikot sa bahay namin. Kalaunan, hinuli ni Lola ang nasabing kidlat at nagulat ako nang maghugis hayop ito. Dito na niya tinanggalan ng ngipin ang nagbabalat kayong kidlat, tsaka muling lumutang sa hangin. Mangha-mangha ako sa kanyang ginawa. Ang ngiping iyon ay ginawa niyang kwintas at pinagkatiwala sa akin. Naging masaya kami ni Lola habang tinuturuan niya ako ng maraming bagay para maging isang antingero. Natutuwa din ako at mabilis akong natuto. Sa totoo lang, maraming tao ang ayaw maniwala sa akin. Pero lahat ng nangyari sa amin ni tatay ay totoo. At walang halong kasinungalingan. Kunti lang. Gayunpaman, pinanatili namin ni tatay na lihim ang tungkol sa pangyayari na iyon. Dahil ayaw na naming magkambala pa ang pamumuhay ni Lola na magpahanggang ngayon ay nabubuhay pa kasama ni tatay sa nasabing lugar na iyon. Ako naman ay may asawa na sa ngayon. Nasa Iloilo pa din kami, pero hindi ko na nakita pa si nanay. Huling balita ko sa kanya pagkatapos siyang makipaghiwalay kay tatay, ay nagtungo siya sa Maynila para subukin ang kanyang kapalaran. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at more power sa inyong channel, sir. Muli po, ako po si B-Boy ng Iloilo. Magandang araw po, Sir Casper. Ang kwentong ito ay karanasan ng kakilala ng ina ko. Naitago na lang natin sa pangalang Rodolph. Bali ang pangalan ko po ay Rachel. Taong 1994 sa Metro Manila. Nang mga panahong ito, mag-isa na lamang sa buhay si Rodolph. Paano ba naman kasi? Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga magulang. Kaya sa labis na sama ng loob ay napilitan siyang lumuwas ng Maynila at doon ay naghanap siya ng trabaho. Nang makapaghanap nga siya ng trabaho, nangupahan na lamang siya ng bahay. Mag-isa niyang tinataguyod ang sarili. Sanay naman siyang mapag-isa, kaya hindi problema sa kanya iyon. Siya nga pala, yung trabaho niya ay nasa supermarket. Gabing-gabi na siyang nakakauwi sa kanila. Sir Casper, kapag nilalakad niya na ang patungo sa subdivision na kanyang tinutuluyan, meron siyang nakikita sa labasan. Sa tingin pa nga niya, ang edad ng babae ay nasa 30 anyos noon. Lagi lamang itong nakasalampak sa tabi ng basurahan. At base sa kasuotan nito na sira-sira, batid niyang isa itong pulubi. Mukhang mayroon itong depresya sa pag-iisip. Kitang-kita niya kasi kung paano ito magsalitang mag-isa. Kumumpas-kumpas pa nga ang kamay nito na para bang meron talagang kakwentuhan kahit na ang totoo ay wala naman. Maya-maya pa, tatalikod na sana siya para magpatuloy sa paglalakad.
nang bigla siya nitong tinawag. Nawindang siya sa katagang binitawan nito. Kahit alam niyang siraulo lamang ito, parang nagsasabi ito ng totoo. Ayon kasi rito, ay gusto raw ba niyang makakita ng iba't ibang parte ng tao. Pero naisip niya na talagang baliw nga ito para makapagsalita ng ganoon. Kaya naman, nagpatuloy na siya sa paglalakad. Gusto niya rin kasing makapagpahinga dahil pagod na ang kanyang katawan sa maghapong pagtatrabaho. Hindi na nga siya naghapunan. Diretso lamang siya na natulog. Pero bigla siyang naalimpungatan pagsapit ng kailaliman ng gabi. Paano ba naman kasi? Meron siyang narinig na tila may nahulog sa pool. Rinig niya na tila bumulwak ang tubig. Sa tingin niya nga, Sir Casper, baka bunga iyon ng kayumito. May puno kasi na malapit roon at namumunga na. Siya nga pala, merong swimming pool sa inuupahan niya. Kaya naman talagang maswerte siya, Sir Casper. Hindi na sana niya papansinin pa yung narinig niya. Pero parang may nagtutulak sa kanya na tignan iyon. Kaya naman, natagpuan na lamang niya ang sarili na nasa labas na at ini-inspeksyon ang pool. Nang biglang nanginig siya sa nasilayan, talagang gumapang ang takot sa kanyang sarili dahil nasilayan niyang may tenga sa tubig. Putol na tenga ng tao. Hindi niya alam kung ilusyon niya lamang iyon dahil sa pagod. Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at pumasok na sa kanyang silid. Mabigat na rin ang kanyang mga mata dahil sa antok at palagay niya, parte lamang iyon ng kanyang panaginip. Kinabukasan, tinignan niya uli ang pool, ngunit wala na ito roon. Kaya naman, napatunayan niya na talagang panaginip lamang iyon. Kaya naman, gumayak na siya papasok ng kanyang trabaho. Dumaan uli siya sa labas ng subdivision. Laking pasalamat niya dahil hindi niya na nakita ang mahiwagang babae. Yung kinapupustuhan nito noong nakaraang gabi ay may asong itim na nakahiga. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, Sir Casper. Ngunit nang makita niya ang hayop na iyon, nakaramdam siya ng panginginig ng katawan. Pero nagpatuloy na siya sa paglalakad. Baka kasi puno na ang boss sa terminal na kanyang sinasakyan. Mabuti na lamang ay hindi naman siya naantala sa trabaho. Nakapasok siya ng maayos sa oras. Pero nang sumapit ang gabi, muli ay nadaanan niya ang aso sa dating pinag-istambayan ng mahiwagang babae. Sa pagkakataon na iyon, Sir Casper, kumain ito ng basura na sa tingin niya ay tira-tirang pagkain. Ngunit nang malagpasan niya ito, sa pangalawang pagkakataon, ay mayroon siyang narinig na mahiwagang boses. At sa tingin niya, nanggagaling ito sa aso. Ang sabi ba naman, kung gusto raw ba niyang makakita ng parte ng tao, hindi niya nga alam kung guni-gunin niya lamang ba uli iyon. Pero Sir Casper, rinig na rinig talaga iyon ng magkabilaan niyang tenga. Subalit ipinagkibit balikat niya na lamang iyon. Nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Nagluto siya ng kanyang hapunan hanggang sa siya ay nakatulog na. Pero nang malalim na ulit ang gabi, bigla uli siyang naalimpungatan. Muli ay narinig na naman niya ang pagbulwak ng tubig sa pool. Kaya naman, ang ginawa na niya lamang ay ang buksan ng bintana upang tanawin ang bumagsak sa tubig. Nanlaki ang mga mata niya sa nasilayan. Paano ba naman kasi? Hita naman ng tao ang kanyang nakita. Kaya naman, ang ginawa niya, sinara niya ang bintana at siya ay nagtalokbong na ng kumot. Nanginginig pa nga siya sa takot ngunit mas pinili niyang kumalma. Pilit niyang isiniksik sa isipan na parte lamang ito ng panaginip. Kaya sa uli, kahit natatakot,
dinalaw pa rin siya ng antok. Kinabukasan nga, nang magising na siya, muli niyang sinipat ang swimming pool. Nasilayan niya roon na wala na yung nakakatakot na bagay. Dito niya nakumbinsi ang sarili na talagang panaginip lamang ang naganap. At sa tingin niya, nakakapanaginip siya ng masama at hindi niya alam kung ano ang realidad sa hindi o dahil rin baka sa sobrang stress. Paano ba naman kasi mga kaaswang, madalas siyang pagalitan ng manager. Kahit na maliit na pagkakamali lamang, hindi niya naman maiwasan na magkamali dahil sa bago pa lamang siya sa trabaho. At dahil wala pa siyang kaibigan sa mga sandaling iyon, nagkaroon siya ng pagpapasya na maghanap na ng kaibigan para may kausap na. Mahirap rin kasi na nag-iisa. Iyon nga ang bagay na kanyang ginawa. Sinubukan niyang maging madaldal kahit pamalayo naman iyon sa kanyang personalidad. At dahil sa kanyang ginawa, nakasungkit naman siya ng isang kaibigan. Ito ay walang iba, kundi si Mean. Isa itong kahera sa kumpanya na kanilang pinagtatrabahuan. At hindi niya nga lubos akalain na naniniwala sa kababalaghan ang babae, Sir Caspar. May bago nga itong tinanong sa kanya nang magkakwentuhan sila. Rodolph, may kababalaghan ka na bang naranasan? Saglit siyang napaisip. Oo eh. Nung nakaraan kasi, madalas akong makarinig at makakita ng mga hindi kapanipaniwala. Matapos niyang sabihin iyon, kwento niya ang buong pangyayari. Nanlaki naman ang mga mata ng babae nang marinig iyon sa kanya. Hindi kaya isa iyong uri ng aswang na tinatawag na manlilimo? Sabi ni Mean. Bigla namang nahiwagaan si Rodolph dahil bago iyon sa kanyang pandinig. Manlilimo? Anong uri iyon ng aswang, Mean? Tanong niya rito. Magkukwento na sana si Mean tungkol roon. Ngunit biglang lumapit ang manager at sila ay pinagalitan. Kaya ang siste, ipinagpaliban muna ni Mean ang pagkukwento roon. Nagpatuloy na sila sa kanilang pagtatrabaho. Bumulong na lamang si Rodolph na magkita sa fast food mamaya. Kaya naman, nang matapos na ang trabaho, dumiretso nga silang dalawa roon. Nag-order sila ng french fries at hamburger. At ito ay libre lahat ni Rodolph. Maraming salamat sa paglibre, Rodolph. Napakabait mo naman. Wika ng babae. Walang anuman iyon. Pero teka, ano nga pala yung manlilimo? Anong klaseng aswang iyon? Tanong niya rito. Saglit na napatitig sa kanyang dalaga at sumubo ito ng pagkain bago magkwento. Ang manlilimo ay isang uri ng aswang na nananakot ng isang taong may sakit sa puso. Para kapag namatay na ang taong iyon, gagawin niya ang pagkain. Huwag ka nang magkaila pa, Rodolph. Meron kang ganoong sakit ano? Dahil dito, umamin na si Rodolph. Iyon nga ang dahilan kung bakit bumukod siya sa mga magulang. Paano ba naman kasi? Kahit na may sakit, madalas siyang bigyan ng sakit ng ulo ng mga ito. Madalas ay winawaldas ng mga ito ang perang pinaghihirapan niya. Napupunta lang ang lahat sa pagsusugal at sa pag-iinom ng alak. Matagal na panahon na rin siyang nagtimpi hanggang siya ay sumabog na. Gusto niya rin kasing magbago ang mga ito. Kung ganoon, totoo pala yung mga nakikita ko. Hindi pala yun basta ilusyon lang. Kailangan ko na bang lumayo, Mean? Teka, bakit alam mo yung tungkol sa mga manlilimo? May karanasan ka na ba tungkol roon?
Tanong niya rito. Sa totoo lang, wala. Pero yung lula ko, oo. Yun nga yung ikinamatay niya eh. Ang takutin ng ganoong uri. Pero hindi naman siya ginawang hapunan dahil binabantayan namin ang katawan niya. Tsaka hindi mo kailangang lumipat, Rodolph. Kahit ano kasing gawin mo, masusundan at masusundan ka. Ang dapat lang na gawin mo, labanan ng takot hanggang siya ay manawa sa'yo. Hindi ko alam kung paano labanan ang takot at nervyos ng hindi mamamatay. Pero sige, susundin ko ang payo mo. Basta araw-araw ka lang uminom ng gamot na nare-reseta sa iyo ng doktor. Muling paalala na Mean. Natanong pa ni Rodolph kung mambibiktima pa rin ba ang aswang kahit hindi siya mamamatay nang dahil sa cardiac arrest. Ang sagot nito ay hindi. Dahil ang tanging pamamaraan lamang ng ganitong uri ay ang takutin ang biktima. Kaya naman kahit papano, Sir Casper, natanggal ang pag-aalangan niya. Mabuti na lamang, meron siyang nakilalang mayroong kaalaman sa ganitong uri. Nang matapos nilang kumain, hinatid pa ni Rodolph si Mean sa kanilang tahanan. Hindi niya nga maintindihan ang sarili noon, Sir Casper. Paano ba naman kasi? Pati numero ng landline nito ay hiningi niya rin. Basta mga kaswang, masaya siya kapag kasama si Mean. Nang matapos siya nang maihatid ang dalaga sa tahanan nito, dumiretso muna siya sa butika para bumili ng kanyang gamot. At pagkatapos nito, umuwi na siya sa kanila, Sir Casper. Nang mapadaan ulit siya sa tambakan ng mga basura, muli ay nakita niya ang asong itim. At sa pagkakataon na iyon, talagang nakakatakot na ang itsura nito. Naglalaway ang bibig at nagliliwanag ang mga mata sa dilim. Pero nilabanan niya ang takot. Alam niya na hindi naman siya nito susugurin at pagkuhay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ligtas naman siyang nakauwi sa tahanan. Pagkuhay nagluto na siya ng hapunan at pagkatapos kumain, naisipan niyang tawagan sa telepono si Mean. Sinabi niya sa telepono na nakita niya na naman ang aswang. Ang sagot naman ng babae, huwag na lamang iyon pansinin upang hindi siya gapangan ng takot. Habang nagpapahalata raw siya na natatakot, mas lalo raw na hindi siya lulubayan. Napagtanto naman ni Rodolph na tama ang sinasabi ng babae. Marami pa silang napag-usapan noon hanggang sa napagpasyahan ni Rodolph na matulog na. Nang pupunta na sana siya sa kanyang kama, naniga siya sa kanyang kinatatayuan. Paano ba naman kasi? May nakita siya na isang asong itim sa tapat ng kanyang narerentahang bahay. Nagpapalakad-lakad ito at tila mas dumoble ang laki nito kumpara kanina. Kumakabog ang dibdib niya ng mga sandaling iyon. Talagang kinakabahan siya. Nangangamba siya na baka mauwi sa cardiac arrest ang nararamdaman. Kaya naman dali-dali niyang itinabing ang kurtina sa bintana at pagkuhay uminom siya ng kanyang gamot. Mabuti na lamang. Humupa rin naman kaagad ang nararamdaman. Dito na rin siya nakaramdam ng antok dahil sa gamot na ininom hanggang siya ay makatulog na. Kinabukasan, payapa naman siyang nagising. Nagluto rin siya ng kanyang agahan. Pero nang sipatin niya ang swimming pool, laking gulat niya kung bakit may buhok roon ng tao sa ibabaw ng tubig. Isang tumpok na buhok. Base sa haba nito, para itong galing sa isang babae. Dito na napaisip si Rodolph. Hindi kaya may kinalaman ang nilalang sa buhok na iyon. At gaya ng dati, muli siya nitong tinatakot para siya ay tuluyan ng mamatay. Bigla rin siyang napaisip. Iyon ay kung
saan kinukuha ng nilalang ang mga bagay na pinampatakot sa kanya. Hanggang sa napagpasya niya na lamang na tanungin ito mamaya kay Mean. Nang makapasok na nga siya sa trabaho, tinanong niya nga ang bagay na iyon sa dalaga. Nagulat siya sa nalaman. Maaaring sa sementeryo raw iyon kinukuha ng manlilimo. At kaya raw sa tuwing umaga kapag nakikita niyang nawawala ang mga parte ng katawan na nakikita niya sa swimming pool, iyon ay dahil muli itong kinukuha ng nilalang. Kaya naman, hinanap niya ang sementeryo na malapit sa kanyang lugar. At dito niya nalaman sa mga residente na mayroon ngang mga bangkay ang bigla na lamang nawawala. Kadalasan, Sir Casper, mga bagong libing pa lamang. Marami na ngang nagre-reklamo ng mga kamag-anak ng nawawalang mga bangkay. Isa lamang ang tinuturong salarin dito ni Rodolph. Iyon ay walang iba kundi ang manlilimo. Gusto niya sanang sabihin ang tungkol roon. Kaso nga lang baka hindi siya paniwalaan. Kaya naman nananahimik na lamang siya. Nag-isip na lamang siya ng magandang paraan kung paano masusugpo ang ganitong uri. May naalala si Rodolph. Yung tatay niya nga pala ay isang manggagamot. Pero ang kaibahan lang, puro mangkukulam ang nakakaharap nito. At ni minsan, wala pang nakakalaban na aswang. Pero napailing na lamang siya nang maisip yon. Masyado nga palang malaki ang sama ng loob niya sa ama upang humingi ng tulong rito. Kaya ang ginawa niya, Sir Casper, nagtanong siya kay Mean kung meron ba itong kilala na manggagamot na mayroong kakayahan na makalaban ang ganitong uri. Pero bigla siyang nadismaya sa isinagot ng babae. Pasensya na, friend. Pero wala akong kilala na manggagamot dito, maliban sa probinsya namin. Alam mo naman na nasa city tayo. Napakalaban ng tsansa na makahanap ng makakatulong sa problema mo. Teka, di ba probinsyano ka rin, Rodolph? Bakit ayaw mo magpahanap sa mga magulang mo roon? At ipaluwas mo na lang dito na galing sa probinsya. Pero Mean, may sama ako ng loob sa tatay ko eh. Siya lang ang kilala kong manggagamot sa baryo namin. Pero galit ako sa kanya, Mean. Seryoso niyang wika rito. Napatitig naman sa kanya ang dalaga. Maya-maya pa, meron itong inahayag sa kanya na siyang nagpalinaw ng husto sa kanyang isipan, Sir Casper. Ayon dito, hindi raw nito eksaktong nalalaman kung ano ba ang ikinagalit niya sa tatay. Dapat raw ay mapatawad niya ito sa kung ano man ang nagawa nitong mali. Maiksi lamang raw ang buhay kasi nga life is too short. At kailanman, hindi magbabago na tatay niya pa rin ang kinakasamaan niya ng loob. Mga kaaswang, ilang gabi rin itong pinag-iisipan ni Rodolph. Ilang gabi rin siyang namuhay sa takot dahil sa pagpaparamdam ng aswang. Lahat na yata ng parte ng katawan ng tao na ihulog na ng elemento sa swimming pool. Nasisilip niya iyon sa bintana. Nag-aanyo rin kasing malaki at napakapangit na ibon ang manlilimo. Pero isa lamang ang hindi nagbago rito. Iyon ay walang iba kundi ang pagkuha muli nito sa inilalagay sa tubig. Tuwing umaga kasi, nakikita niya na nawawala na ang mga nakakatakot na bagay sa tubig. Kinagabihan, nang papauwi na uli si Rodolph sa tahanan, nakita niyang muli ang manlilimo. Hindi na ito asong itim, kundi isa na itong babae na nagaya noong una niyang nakita ito.
Nakaupo ulit ito malapit sa may basurahan. Buhaghag ang buhok. Nanlilimahid sa dumi ang balat at masamang-masama ang pagkakatingin sa kanya. Hindi lang basta masama ang pagkakatingin sa kanya. Namilog pa ang mga mata nito na para bang luluwa na. At kitang-kita niya kung paano unti-unting humahaba ang dila. Nang malagpasan niya ito, narinig niya na nagsalita ito habang humahalakhak. Natutuwa ka na ba muling makakita ng parte ng tao? Kaya naman, kahit na nangangatog na sa takot si Rodolph, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Ano? Natutuwa ka na ba na muling makakita ng parte ng tao? Kaya naman, kahit na nangangatog na sa takot si Rodolph, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Nang makauwi na siya sa bahay, tinawagan niya na nga ang mga magulang sa landline. Humihingi siya ng tawad sa ginawang paglalayas at sinabi niya ang kasalukuyang sitwasyon at ang tungkol sa aswang. Dahil pareho silang nagpakumbaba ay nagkapatawaran silang tatlo. At ang sabi naman ng ama ni Rodolph, kinabukasan ay luluwas na ito ng Maynila para matulungan siya. Mayroon rin pala itong kakayahan na magtaboy ng ganitong uri. Nagtiis na lamang siya sa gabing iyon, Sir Caspar, kahit na mayroon naman siyang nakikitang parte ng katawan ng tao sa tubig ng pool. Kinabukasan ng tanghali, nakapunta na nga ang kanyang ama. Dala-dala pa nito ang mga kagamitan. Mabuti na lamang ay hindi pumasok sa trabaho si Rodolph. Maging si Mayan nga, hindi rin pumasok. Naroroon na rin ito sa inuupahang bahay ni Rodolph. Gusto nitong masaksihan ang magaganap. Naroroon si Mang Eliseo upang harapin ang aswang sa pagkagat ng dilim. Mayroon itong daladalang sibat. Mga kaaswang, hindi na nakita ni na Rodolph at Mayan ang pagkikipaglaban ni Mang Eliseo dahil ayaw ng matanda na ma-stress siya dahil sa kanyang karamdaman. Kaya nanatili lamang siya sa loob kasama si Mayan. Pero nang matapos na ang labanan, nakita nila na patay na ang manlilimo. Nasaan yung aso pa rin ito at may tama sa katawan dahil sa sibat na inorasyonan. Kahit nasaan yung aso ito, mukha itong halimaw. May napakahaba rin ito na dila. Napatras pa nga si Mayan nang masilayan ito. Mabuti na lamang nga ay merong malawak na bakanteng lote roon. Kaya doon na lamang ito inilibing. Mula nga noon, Sir Caspar, naging payapaan na ang bawat gabi ni Rodolph. Wala na siyang nakikitang mga hinuhulog na parte ng tao. At lalong-lalong wala nang nawawalang mga bangkay sa sementeryo. Sir Caspar, hanggang ngayon ay nangungupahan pa rin roon si Rodolph. Pero hindi na siya mag-isa roon dahil kasama na niya si Mayan. Sa bandang huli rin kasi nagkatuluyan sila. At yun nga ang nangyari. Tinarakan ng sibat si Mayan ni Rodolph. Naging mag-asawa sila at nagkaroon ng 3 anak. Minsan ay binibisita-bisita rin siya ng mga magulang at mga kapatid. Sa awa naman ng Diyos, kahit may karamdaman pa rin siya sa puso, masasabi niyang healthy naman siya at walang ibang sakit. Hanggang ngayon nga na may apo na siya, ay talagang na may maintain pa rin niya ang sakit sa puso. At hanggang dito na lang po, Sir Caspar, ang kwento. At muli, ako po si Rachel ng Pilipinas. Maraming salamat sa mga masusugid na tagapakinig. Pagpalain ang hindi makakalimot mag-subscribe. Alright.